Magandang araw mga kaibigan. Ito po, good news. Ang pag-usapan natin ngayon, post ni Paolo Canillote. Sabi niya, ito na, ha ha ha. Sinare niya ang Sunstar Davao Post. The 21st City Council, Davao City ito Davao City Council unanimously approved a resolution on Tuesday, August 12, 2025 at the Sangguniang Panlunsod condemning comedian Vice Ganda's statement mocking former President Rodrigo Duterte via Rogen Grace Patumbon, reporter. Okay. So, anito, resolution condemning, parehas ba ito sa persona non grata? Tingnan natin, ano bang comments? CY Journey, pagka-perfect. Cristina Montes Claros, Sairo Bumbum, ayaw lagi, bakla. Gabaan, Vice, walang ganda. Gabaan ka, Vice, ganda. Deserve na deserve. Pikat Merisi. Merisi. Whole Mindanao unta. Okay. Anyway, basta ito, klaro na ito. Kasi nung una, si acting Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte II, nagsabi siya na mas marami kaming importanteng bagay na asikasuhin sa konseho. So ngayon, nag-session, siguro mayroong nag-move, mayroong mga konsehal ng Davao na hindi katanggap-tanggap sa kanila yung ginawa ni Vice Ganda. Pinag-usapan, yun, unanimous approval, condemning. So I hope na itong resolution na ito na condemning Vice Ganda ay yun na yung persona non grata. Ibig sabihin, wala na, hindi na katanggap-tanggap si Vice Ganda sa Davao City. Siguro makakaapak pa rin siya, kaya lang hindi siya welcome dahil nga persona non grata. Ikuan ko nga, ano bang ibig sabihin ng persona non grata? Ikuan nga natin. I-Google. Persona non grata. Anong meaning? Persona non grata. Meaning, yan, meaning. Persona non grata. Siyadong malilit. Latin for person not welcome ang ibig sabihin. In international law and diplomatic usage, it means a person not acceptable to the court or government proposed to accredit him character of an ambassador or person. Ano ba ito? Someone who is unwanted or blacklisted for some perceived fault. A status sometimes applied by host country to a foreign diplomat. Sa mga diplomats. So, hindi siya katanggap-tanggap sa Davao City kung itong resolution condemning parehas Basta importante na ipahayag ng Davao City ang kanilang reklamo laban kay Vice Ganda. Biruin mo yan, dating presidente, he did his best. Hindi perfecto ang administrasyon ni Tatay Digong. Admitted yan. Marami rin siyang pagkukulang. Kaya lang, to many Filipinos, isa na ako doon. Isa siya sa the best president we ever had. Tingnan nyo nagkaroon tayo ng pandemic panahon niya. Nakasurvive tayo. Isa tayo sa mga bansa na yung percentage ng death rate sa bansa natin hindi masyadong mataas kumpara sa ibang bansa dahil
maswerte tayo mga Pilipino na nagkaroon tayo ng isang presidente na very strong ang leadership niya nung panahong iyon na pandemic. Kung ang presidente natin nung pandemic, kagaya nito ngayon, si Marcos Jr., aywan ko na lang kung anong nangyari sa atin. So, dalawa yung matitinding pagsubok na dumaan sa bansa natin panahon ni PRRD, yung pandemic at saka Marawi Seeds. So, itong presidente natin yan, ang tapang niya magsabi na wala daw tayong magagawa, makikipaggera tayo, ma-involve tayo sa gera in case na atakihin ng China ang Taiwan. Anong pakialam natin doon? Hindi niya ma-realize yung danger na pinapasok niya sa kapwa niya Pilipino, yung foreign policy niya na ito kasi pumayag siya na gamitin ang ating mga base militar para maging staging point ng Amerika kung sakaling magkadigma. Anyway, balik tayo sa issue kay Vice Ganda. Kanina may napanood akong Facebook reel sa isang lugar, hindi ko alam kung saang lugar yon. Lumabas si Vice Ganda papunta sa kanyang kotse, maraming taong nag-aabang. Mga DDS pala yun. Inaabangan nila si Vice Ganda. Sinigawan nila ng Duterte, Duterte, Duterte. Yun. Natikman niya ang hagupit ng mga Duterte. Plus, yun na nga, yung panawagan na i-boycott ang mga produktong ini-endorso ni Vice Ganda, lalo na yung McDonald's at saka CDO Tosino. So, yun, mangilan-ilan lang yun na mga plus yung pagka wala ng halos 1 milyon na followers niya. Dahil tapos imbes na apologize na, nag-tweet na siya na mag-issue ng public apology, ngayon binawi niya. Di sige, kung ayaw niyang mag-apology, karapatan niya yun. Kaya lang, ang mga DDS na nasaktan, patuloy pa rin tayo na magpahayag ng ating pagkadisgusto sa ginawa niya. Sobrang biro na nakakasakit ng damdamin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman tong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una niyang taga na Mugsin. O mga tuplo ni siya karon. Salamat ngayon. Nasakat ka inday. Karon mo na nang gitupo nila palay. Yan mambisita. Karon naman nagit sa pag-atop si Kuya. Maayo nagit nga tan-awon ang kanyang balay. Salamat sa Ginoo nga nakatawang sa akong ako. Oo. Og pila na ni Kuya ka tuig nga imong gitukod aya pa na atupan?
Ito na ni kabulan, bago na ayaw pa nang atopan kay natabangan kong sin. So 7 na kabulan bago pa ayha pa na atupan tungod kay natabangan ka og sin. Sige, salamat kayo.